Alright, Davao City and Samal Island Connector Bridge update, construction progress. Well, as you can see, tuloy pa rin ang trabaho nila dito sa may portion sa may barangay dito, no? Sa may kilometer 9 or kilometer 8 dito sa may Castillo corner, Maharlika Highway. So tuloy pa rin yung paghuhukay nila dito ng lupa, pagbubungkal para maglagay sila ng culvert sa ginagawang drainage. So drainage muna, lagay muna ng hukay, drainage, lagyan ng round culvert or tamborong para dyan ang daloy, no? Dyan ang punta ng mga tubig at the moment na magkakaroon na ng tulay na magdudugtong or mai-materialize yung tulay dyan na magdudugtong, or ito yung landing area, no, ng tulay papuntang Samal Island. So yun ang tubig ulan dyan diretso sa drainage. So drainage muna, no, bago lagay ng mga pundasyon. Galing, no? So nakatuwa kahit pa sabihin natin na delayed na itong natin Davao Samal Connector Bridge project ni Tatay Digong dahil nga sa ginipit, no? Oo, tinanggalan ng budget ni BBM or hindi siya ganun ka priority o ano ba tawag dyan, no? Kayo paki-comment nga dyan, paki-correct yung tamang termino na gagamitin natin. Kasi pagkakaalam ko ito ay project loan between China, People's China Government or Republic of China Government or China Government and the Philippine Government. So project loan, no? Ito ay loan agreement pinirmahan, naganap noong sometimes in April 2021. So ibig sabihin noon sa time ni Tatay Digong, ito ay isa sa hindi man siya, I think pinakahuli, no? Pinakahuling proyekto sa kanyang termino. So it's better late than never. At least hindi na talaga to pwedeng may sama sa mga drawing lang, no, na sinasabi ng iba. Kasi kita niya naman talaga, may mga diretso tuloy-tuloy yung paggawa ng dito ng trabaho. So maraming mga dismantle, no, dinismantle yung portion dyan sa may Center Island. Para giveaway nga para sa mga heavy equipments na dumadaan kabilaan niya, no. Tapos ito naman dinismantle ulit yon, dinimolish yung building dito, establishment. So that's Caltex, millions din, hundreds of millions, more or less yung binayad, yung ginasto ng dyan ng siguro yung diyan siguro yung gumagamit ng cash galing sa Philippine government, no, sa time ni BBM, which is whether he like it or not, kailangan talaga mag-release ng pera para matrabaho, no, ng maayos or tuloy yung paggawa continuous. So ano pa ba, yun nga lang ang kulang nga daw sa budget. Well, siguro mali-malita ba naman ang napupunta sa mga congressmen, no, mga contractors at kung sino-sino pang mga cabinet secretaries. So mali-malita, trillions talaga mahigit ang mga nakulimbat nilang pera na hanggang ngayon wala pa ring wala pa ring justice, no, di pa rin na dininig. Kasi nga mas focus sila sa impeachment ni VP Sara Duterte, kasi alam naman nila kapag kasi yung tao, yung huli na nabanggit natin ay siyang uupo as presidente, wala talagang no, walang hindi siya negotiable. So ibig sabihin noon, kapag ka nagkamali ka, pag bibitayin ka talaga, bahala ka dyan kung sino ka pang anak ni Poncio Pilato, wala siyang pakialam dyan. Basta nagkamali ka nilapastangan mo ang pondo ng taong bayan, so mananagot ka talaga. Anyway, so balik tayo sa tulay na to dito. So yun nga, bali kahit pa sabihin natin na yan nga medyo delayed na itong natin, yung ating Davao Samal Island Connector Bridge, which is targeted of completion talaga nito ay 2027, and na-move siya into 2028, which is hindi siya ganun kabad, no, para sa akin, hindi siya ganun kasama na ang 2028. So ito na, parang masama nga talaga, parang sinama talaga tayo, no, dahil bubuksan siya by 2030. So napakatagal pa nun, di ba? Pero sige lang, slowly but surely, or ano ba ibig sabihin dyan, bahala na, basta kaya tuloy-tuloy, hindi talaga siya mapapahinto. Kasi para sa atin dito mga taga Mindanaoan, no, mga Pilipino, yung talay na yan pinapangarap ng mga taga Davao na pag magtawid kami ng isla ng Samal ay dire-diretso, hindi yung hantay ng ilang oras gigising, is heaven ho, detour ka lang. So you have to wake up early as 3 AM para sure ball na masulit yung oras. Yung ganun, di ba, yung quality of sleep mo maantala or talagang maagrabyado or madiskarel yung himbing na yung tulog.
Kasi kailangan mong gumising na maaga. Kasi nga mahaba ang pilhan, pero sa barge, no, sa barko para makatawid lang. Tsaka mahal pa, isa rin 'yun, no, napakamahal ng ano ng mga babayaran. For example, yung 4-wheel vehicle. So, meron siyang 350 ang babayaran. Hindi ko alam ngayon ha, kasi kailan pa ba ako huling nakapuntang Samal. So, I think December, 2020, para hindi, basta last year, hindi pa nakapunta sa Samal nitong taon na to, ng 2026. So, nakalungkot, no, na malaman natin na hanggang 2030 pa. Ibig sabihin, it takes 4 years, no? Almost 4 years bago pa ito matapos. Pero di natin alam, just in case na maupo si Sara Duterte as presidente, baka i-fast track niya itong yung paggawa ng tulay. Kasi pundo lang naman ang problema. Yung paggawa, yung sketch plan, yung nakadetalye na, nakaplano na, di ba? Kung yung target of completion na hindi yung bara-barang pagkagawa, ha? So, andyan naman talagang budget lang siguro talaga ang problema. So, siyempre pag si Sara Duterte na maging presidente, hahanapan niya ng paraan para magkaroon ng budget. Anyway, so yun lang ang natin dito, latest update. Pinakita ko lang sa inyo, no? Short vlog. May gumagawa dito. Mahaba itong ginagawa nilang dread dito, yung paghuhukay ng lupa, pagbubungkal ng lupa para installan ng round culvert na yan na nakita ko ninyo sa video. So, mahaba, mataas ho yan hanggang sa may entrance ng ng Insular Village. Di ba, no? So, good job pa rin. Kahit paano, congrats pa rin sa ating mga taga Davao. Di pa man natin nagamit, pero at least may mga indications no, na by hook or by crook, tuloy pa rin ang tulay. Slowly, fastly, basta. Ayan, dismantled na siya. Giba na. So, paki-comment na lang dyan sa saktong or yung hindi man ganun ka-eksaktong detalye, at least mas malapit sa detalye. Yan ang bali, ilatag ko yung aking mga nabasa through comment section lang din naman, mga Marites mode na kinulang ng budget, kulang sa pondo, kaya ma-delayed siya into 2030. So dahil daw sa hindi binigyan ng budget ni BBM, ang iba naman sinabi talagang wala ng budget, which is talaga ang economy ng Pilipinas ngayon. Taas ng inflation, 7.something%, grabe taas nun. Tapos ang dami ng utang ng Pilipinas, inutang ng walang kabuluhan, pinagbibenta yung mga gold bars natin, mga gold deposits, lahat na lang ng assets sa Pilipinas pinagbibenta ni BBM. Tapos yun, pinagpaparte-partehan ng magnanakaw mula Malacanang hanggang sa House of Congress. So yun ang isa sa mga komentong nababasa ko natin through social media, na kaya naging siya rason or reason bakit magkakaroon ng delay yung natin, inaabang ang tulay na sana ay 2027, 2028, ngayon ay magiging 2030 na siya. So nakalungkot, quite distressing, pero at least at least, di ba, wala na tayo, parang wala tayong magawa, so we have to resilient, kaya natin tanggapin na lang, ganun talaga magnanakaw mga nasa natin gobyerno ngayon. So that would be all. Thank you for watching.